2 Corinthians 11:2. Sapagkat ako'y naninibugho tungkol sa inyo ng panibughong ukol sa Diyos, sapagkat kayo aking pinapag-asawa sa isa, upang kayo'y maiharap ko kay Kristo na tulad sa dalagang malinis. Ang tinutukoy ni Apostol Pablo ito, partikular ang iglesia, ang kabuuan ng iglesia. Palain ng Panginoon na pagkabasa ng kanyang salita. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Maupo tayo. Kung ang salita ng Diyos ay salitang nakagagaling, at ito'y kinakailangan ng mga taong nasa bingit ng panganib, ano sa palagay ninyo? Hindi ba seseryosohin ng mga nangangaral ng salita ng Diyos ang salita ng Diyos upang makarating sa mga taong nasa gitna ng panganib? Pag pumunta ka sa ospital at pagkatapos yung doktor parang dinadaan-daanan ka lang samantalang malubha ang kalagayan ng pasyente mo, hindi ba't aawayin mo ang doktor? Sabi mo, doktor, bakit dinadaan-daanan mo lang yung pasyente namin? Mamamatay na to. Kahit saan, pag nakita mo ang pangangailangan, seseryosohin mo ang kagamutan. Marami sa inyo ang hindi nakakaunawa sa spiritual na pangangailangan ng tao. Lalo na kung pag-uusapan natin ang pangangailangan natin sa salita ng Diyos, madalas hindi natin nakikilala ang sarili natin. Madalas iniisip natin maayos tayo, pero totoo ang dami nating pintas. At yun ang nagbubunsod ng mga malalaking mga suliranin na hindi pwedeng hindi mo nakita noon yun. Nakita mo yun. At ipinangaral sa iyo yun. Ang problema, hindi ka nakinig. Ngayon, pagdating sa pag-aakay ng tao at pagdidisipulo, kailangan maunawaan natin ito lahat. Sapagat nag-aakay kayo ng tao, maaaring nagtuturo kayo ng doktrina sa tinuturuan ninyo, pero walang urgency na kailangan mong mailigtas yung tao mula sa kanyang pangit na kalagayan. Kailangan mo siyang abutin, kailangan mo siyang ilikas sa kamatayan. Kailangan mo siyang alisin doon sa landas na kanyang tinatahak. Siguro dahil sa ikaw mismo naranasan mo sa sarili mo kung gaano mapandaya ang laman at mapandaya si Satanas. At kung paano mapandaya ang emosyon, at kung paano mapandaya ang sanlibutan at ang lahat ng mga tukso nito. O hindi naman kaya nakita mo na yan paulit-ulit sa maraming Kristiyano. Kung kaya't iyong pinagsisikapan na itong Kristiyanong ito, sayang ang buhay nito kung dito lang to madadali at dito lang to babagsak. Sayang ang buhay nito. Ngayon kung maiisip yan ng lahat ng Kristiyano, ay lalong higit na nakikita ng pastor yan. At sa isang bagay, ang pastor ay madalas hindi maiintindihan. Kailangan para maunawaan ninyo ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Tignan natin ito sa banal na kasulatan. Minsan tinitignan ko rin ang aking sarili. Kung bakit parang ako na nga ang nag-iisip ng masama sa inyo. Subalit hindi.
Pinagdududahan ko ang sarili ko. Mga sinabi ko sa mga manggagawa na hindi ako mangangaral sapagkat marami akong hindi maintindihan. Na kapag tumayo ako sa pulpito, magsasalita ako ng mga masasakit na salita. Subalit, sa isang banda, hindi kaya't sa tagal ng aking pangangaral, ay umusbong na sa aking puso ang pagiging magulang na wala ako 5 taon na nakalilipas. Na minahal ko na ang gawain ito. Umasa na ako sa Diyos na ang mga sinimula ng Diyos na mabubuting bagay dito ay tatapusin niya, gagampanan niya sa araw na kanyang itinakda. At ayoko na ang gawa ng laman at gawa ng sanlibutan at ang mga gawa ni Satanas ang sumira sa magandang plano ng Diyos. Marahil. Ngayon kung titignan natin itong talatang ito, na kahit si Apostol Pablo mismo ay nagkaroon ng isang, sabihin natin, hindi magandang pakiramdam. Sinong gustong nagsiselos? Walang gustong nagsiselos. Sa aking palagay na ang pagsiselos ay hindi masamang bagay. Bakit? Lalong-lalo na kung ikaw ay may karapatang magselos. Pagka ikaw ay Mr., Mrs., kasal kayo niyan, edi magselos ka pagka nandun niya sa kabilang kapitbahay. May karapatan ka. Kung kaya't hindi ko sinasabing masamang pakiramdam, kung hindi sinasabi kong pangit na pakiramdam, sapagkat ito'y mabigat sa kalooban, mabigat sa isip. Lalong-lalo na ako ang hinahangad mo ay kabutihan para sa mga taong minamahal mo sa Panginoon. Subalit hindi mapanatag ang iyong kalooban. Kahit si Apostol Pablo, kundi linawin natin ito, hindi ba? Ako'y naninibugho tungkol sa inyo. Sa Ingles, I am jealous over you. Ako ay nagsiselos, sa madaling salita. Yan ang pakiramdam ni Apostol Pablo para sa mga taga-Korinto. Kung maiisip mo na itong mga taga-Korinto, ito yung mga tao na hindi naniwala sa kanyang pagka-apostol. Ito yung mga Kristiyano na kinuwestiyon ang lahat ng kanyang karapatan bilang apostol ni Kristo. Ito yung simbahan na namumuhay sa kasalanan at mga immature. Subalit pinagsisikapan ni Apostol Pablo na sila'y maituwid sapagkat sila'y kaniyang minamahal. Kanya pa nga sinabi, kung ako'y paparian, anong gusto nyo? Anong dadaling ko sa inyo? Pamalo? O pag-ibig? Ngayon gusto kong ipaunawa sa inyo mga kapatid. Kung ano itong pagsiselos ni Apostol Pablo, baka sakaling maintindihan ninyo ang isang bagay na hindi ko rin lubos maunawaan sa aking puso. At mauunawaan ninyo bakit masyado ang pastor sa inyo. Una, sapagkat ang pagsiselos na ito ay damdamin ng Diyos para sa kanyang bayan. Madali para sa mga mangangaral na wag umintindi. Madali yan. Ayaw mo, wag mo. Ganun lang kasimple. Madali lang talikuran yan. Subalit iba, kapag ang pag-ibig na ni Kristo ang magpapaulit-ulit na magsabi sa iyong pagtiyagaan mo yan.
Trabahuhin mo yan. Napakadali. Huwag nang pansinin ang mga bagay na nakakatisod sa iglesia. Huwag mo nang pansinin yung mga maliliit na detalye. Pero iba, kapag ang Diyos na ang nagmalasakit sa kanyang bayan. Hindi ba sinabi sa Deuteronomy 5, 6-9? Deuteronomy 5, 6-9. Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, sa bahay ng pagkaalipin. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harapan ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan na kawangis ng anumang anyong nasa itaas sa langit, o ng nasa ibaba sa lupa, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila, o pagilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Ang Diyos na nagligtas sa kanyang mga anak, sa kanyang bayan, mula sa pagkaalipin, o dapat natin sabihin, sa kasalanan na umalipin sa atin bago natin makilala si Kristo. Sa klase na isang masalimuot na buhay na meron tayo, kasama ng mga tao sa sanlibutan, ay higit sa lahat nagnanasa na ang sino mang tinubos ni Kristo ay huwag magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa Diyos na nagligtas sa Kanya. Sapagkat hindi sila niligtas ng Diyos para lamang makalabas sa Ehipto, kung hindi para itatag ng Diyos sa Kanyang lupaing ipinangako, upang sila ay maging bansa para sa kaluwalhatian ng Diyos. Upang siya na nagligtas ay magkaroon ng karapat-dapat na kapurihan sa kanila. Kaya't ayaw ng Diyos na bibigyan siya ng ibang representasyon. Kung ang Diyos ay Espiritu, walang bagay sa lupa ni sa langit ang anumang bagay na pwedeng magrepresenta sa kaluwalhatian ng Diyos. At hindi nais ng Diyos na ang kanilang gagampanan pamumuhay ay hindi magbibigay ng kapurihan sa Kanya na nagligtas sa kanila. Ganyan ang damdamin ng Diyos sa Kanyang bayan. Kung kaya't ito'y Kanyang seryosong pakiramdam na Kanyang sinasabi na dinadalaw ko ang kasamaan ng mga magulang sa mga anak. Talatang 9. Na ang Diyos ay seloso na kung paano siya nagliligtas at nagtatakda ng tao para sa kanyang kaluwalhatian, seryoso rin siya sa kanyang pagiging seloso na may kasamang paghihiganti, na bibisitahin niya, dadalawin niya ang kasalanan ng mga magulang hanggang sa 3 at 4 na salinlahi ng lahat ng namumuhi sa Diyos. Nauunawaan yan higit sa lahat ng mga ngaral. Sapagkat ang mga ngaral na hindi takot sa Diyos ay hindi na dapat maging mga ngaral. Sapagkat una sa lahat, siya ang nakakita ng kaluwalhatian ng Diyos at yan ang kanyang ipinahayag sa mga tao. Aking nauunawaan yan, na kung ako man ay magkakamali sa aking pagsamba sa Diyos, bibisitahin ng Diyos ang aking magiging ang aking salinlahi hanggang sa 4 na salinlahi. Ngayon, sinong mga ngaral ang hindi maninibugho para sa mga tao ng Diyos sa paninibugho na nararamdaman ng Diyos para sa kanila?
Gugustuhin ba ng mga ngaral ng tao ay magkamali ng pakikitungo sa Diyos? Hindi niya gugustuhin yun. At hindi rin gusto ni Apostol Pablo. Sapagkat sa pagliligtas ng Diyos, gumagawa ang Diyos ng tao para sa Kanya, na sana'y kanilang ibigin ng Diyos ng buong isip at buong puso at buong lakas. Na sana'y hahanapin nila ang kaharian ng Diyos at ang Kanyang katwiran, sapagkat ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa kanila. Ang Diyos ang magbibigay ng kanilang lahat ng pangangailangan, hindi nila kailangang suwayin ang Diyos para lang magkaroon ng mga bagay sa sanlibutan. At kung sa palagay naman natin, na parang hinahayaan ng Diyos na tayo ay magipit, sapagkat tayo ay dinidisiplina ng Diyos, alam natin kung gaano tayo karupok. Kaya kung ang mga magulang ay walang pananampalataya, anong masusundan sa kanila ng mga anak nila? At kung ang mga anak ay hindi pa rin matututo, anong susundahan ng 3 hanggang sa 4 na salinlahi? Nakakita nyo na maraming beses kung anong bunga ng pamumuhay na walang takot sa Diyos. At yun ay kinababahala ni Apostol Pablo. Baka hindi nyo naiintindihan na ang inyong ginagawa ay nagbubunsod ng galit ng Diyos. Na inyong sinusubok ang Panginoon. Na para bagang ang Kanyang salita ay hindi nyo pagtitiwalaan hanggat hindi nyo nararanasan kung gaano kasakit ang Kanyang mahinang kurot. Samantalang sinasabi ng banal na kasulatan, huwag mong tutuksohin ang Panginoon mong Diyos. Huwag. Kung hindi mo yan nararamdaman ng pagkatakot sa Diyos dahil sa hindi mo nauunawaan ang pagkatakot sa Panginoon, ang umpisa ng kaalaman. At ang pangunawa sa kabanalan ng Diyos ay ang kaalaman ng mga taong matutuwid, kung kaya't ang mangangaral na ang unang nakakaramdam niyan para sa iyo upang maunawaan mo, ikaw na walang pangunawa. Na parang mga bata na sinasaway mo paulit-ulit, hindi nila naiintindihan hanggang sa dumating ang sakuna. Tsaka mo sasabihin na masyado kang hinihigpitan. Hindi tayo naghihigpit. Ipinakikita ko lang na seryoso ako sa tinuturo ko. Kung ako'y naghihigpit, subalit hindi ako nagtuturo, sabihin nyo na mahigpit ako. Pero kung ako'y nagtuturo sa inyo, at nais kong makita ang bunga ng aking mga itinuturo, huwag nyo ring sabihin naghihigpit ako. Seryoso lang ako sa aking ginagawa. Sapagkat pinagmamalasakitan kayo ng Panginoon. Napakadali para sa isang tao na siya ay magselos sa mga bagay na meron siyang pansariling motibo. Pero paano mo pagkakasyahin sa puso ng tao ang pagsiselos ng Diyos? Anong klaseng pakiramdam? Magsiselos ka para sa iyong sarili? Sapagkat yung minamahal mo, may minamahal na iba? Madali yan. Kaya ngayong iba, naghahanap ng rebound. Pero kung ang pagsiselos ng Diyos na Kanyang nadarama para sa Kanyang bayan, sapagkat hindi pinapahalagahan ng Kanyang mga tao ang Kanyang salita na nagpapadama dapat sa kanila ng pag-ibig. Imbis na kagaanan ang dala sa kanila ng salita ng Diyos, kabigatan.
Imbis na pagpapala ang dala sa kanila ng salita ng Diyos, nagmimistulang itong pananagutan, pasanin sa buhay. Subalit kapag bumulong sa kanila ang sanlibutan, napakadali nilang makinig. Samantalang sila naman mismo makikinabang kung makikinig sa salita ng Diyos. Kung sa ating mga tao, anong pakiramdam? Kung ikaw ay magulang at mas malapit ang mga anak mo sa kapitbahay, hindi mo alam na may kailangan sila. Nalaman mo na lang sinabing sa kapitbahay. Anong pakiramdam? Ngayon, binigyan tayo ng Diyos ng ganyang pakiramdam para maunawaan natin ang mga konsepto kung paano ang Diyos nakikitungo sa atin. Anong pakiramdam ng Diyos sa tuwing hindi natin siya pinagtitiwalaan? Parang sinasadya pa natin na lumakad sa daan na alam nating mawawasak tayo samantalang ayaw ng Diyos. Subalit ayaw natin siyang pagtiwalaan. Ngayon, anong klaseng mangangaral ang hindi makakaramdam ng damdamin ng Diyos para sa kanyang iglesia? Maraming mga espiritual na kaloob sa loob ng iglesia. At bawat isa sa inyo ay merong espiritual na kaloob. Pero merong isang espiritual na kaloob na nanggaling mismo sa puso ng Diyos. At yan ang pasto sa iglesia. Sinasabi sa Jeremias 3:15, at bibigyan ko kayo ng pastol ayon sa aking puso. Kagaya ng sa lumang tipan, dumarating ang mga mangangaral sapagkat kanyang iniibig ang kanyang bayan. Sapagkat mahabagin siya sa kanyang bayan kahit ilang beses silang sumuway sa Diyos. Ang Diyos ay nagtatayo ng mga propeta, iba-ibang propeta. At dahil sa ang pastol ay galing sa puso ng Diyos, makapagtuturo siya ng kaalaman at pangunawa patungkol sa damdamin ng Diyos sa kanyang iglesia. Kung kaya't magtaka kayo kapag hindi na kayo pinagmamalasakitan ng inyong mga ngaral. Napahabagang mga ngaral na lang tayo ng salita ng Diyos dito para magkaroon tayo ng magandang gawain, magandang anibersaryo, magandang building, magandang ministeryo. Pero wala nang pagbibigay ng intensyon, atensyon sa inyong mga lakad at sa inyong mga buhay. Na hindi na nagmamalasakit kagaya ni Job, na kahit ang mga anak niya, gumigising si Job ng umaga at naghahandog siya ng handog para sa kanyang pamilya na kanyang sinasabi, baka mga anak ko ay gumagawa ng kasalanan sa Diyos. Baka itong mga to, sinusumpa nila ang Diyos sa kanilang mga puso at isip. Ipagsasabihan ko sila at paaalalahanan ko sila. Sapagkat sino ba ang lugi dito? Hanggang sa dumating yung panahon na ikaw mismo, nadarama mo na ang damdamin ng Diyos. Na ang tama sa Diyos ay tama na rin sa iyo at ang mali sa Diyos ay mali na rin sa iyo. Hanggang sa dumating ang iglesia ay ayon na sa kawangis ni Kristo, sa kaisipan ni Kristo, at doon makapaglilingkod na tayo sa iba.
Ang damdaming ito, pangalawa, ay damdaming ng sigasig para maisakatuparan ang kasunduang ginawa ng Diyos sa kanyang bayan sa pamamagitan ni Kristo. Bumalik tayo sa 2 Korinto 11. 2 Korinto 11. Sapagkat kayo'y aking pinapag-asawa sa isa, sapagkat kayo'y aking ipinagkasundo kay Kristo. So yung paninibugho ni Apostol Pablo, una, ito ay paninibugho ng ukol sa Diyos. Pangalawa, ito ay patungkol sapagkat ang iglesia ay pinagkasundo niya na kay Kristo. Ipinahayag ng banal na kasulatan, nahahatulan ng Diyos ang lahat ng namumuhi sa Kanya. Hahatulan ng Diyos ang lahat ng mga manggagawa ng kasamaan. Ang sino mang tumatanggi sa katotohanan at may kasiyahan sa kawalan ng katwiran ay paparusahan ng Diyos. Yan ang buhay ng mga taong wala sa Diyos. Kung mangyayari yan, hindi dapat yan sa loob ng iglesia. Pero pinapaalala ko sa inyo na matapat ang Diyos sa kanyang pag-ibig at matapat din ang Diyos sa kanyang pagpaparusa. Napaka-importante ng pakikipagkasundo sa Panginoon. Kaya nga, ang pakikipagkasundo sa Diyos ay hindi lamang nangyayari sa pamamagitan ng panlabas na pagpapakita, pagpapahayag ng pananampalataya sapagkat madali ang gawin. At panlabas na pagpapakita ng ikaw ay kunwari nagsisi ka, pero totoo sa iyong isip at puso na mumuhi ka sa Diyos at ayaw mo ng katwiran ng Diyos, hindi ganun ang pakikipagkasundo sa Diyos. Ang pakikipagkasundo sa Diyos ay pagiging kaisa ni Kristo. 2 Korinto pa din, 5:17 hanggang 19. Basahin natin. Kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. Datapwat ang lahat ng mga bagay ay pawang sa Diyos, na pinakipagkasundo tayo sa Kanya rin sa pamamagitan ni Kristo, at ibinigay sa amin ang ministeryo sa pagkakasundo. O ito pa lang si Apostol Pablo, ang kanyang pangangaral ng Ebanghelyo ay may isang intensyon upang ikaw na malayo sa Diyos ay maipagkasundo sa Diyos. Hindi sa pamamagitan ng pagkakaroon ng bagong relihiyon, kung hindi sa pagkakaroon ng panloob na pakikisama kay Kristo. Ang pagiging bagong nilalang. Sapagkat maraming dating Katoliko at ngayon ay Baptist na namumuhi pa rin sa Diyos. At ayaw pa rin na mga bagay na sinasabi ng Diyos na matuwid. Talatang 19, sa makatuwid bagay na ang Diyos kay Kristo, pinakipagkasundo ang sanlibutan sa Kanya rin, na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala sa amin ng salita ng pagkakasundo. So anong ibig sabihin ng pakikipagkasundo sa Diyos? Ito yun, na ikaw nakipag-isa ka kay Kristo. Kung kaya't hindi na ibibilang sa iyo ng Diyos yung iyong mga kasalanan kung hindi yung katwiran ni Kristo. Talatang 21.
O talatang 20, para makita natin ng diretso. Kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo, na waring namamanhik ang Diyos sa pamamagitan namin. Nakikiusap ang Diyos sa pamamagitan ng mangangaral. Ayon sa kanyang salita, pinamamanhikan namin sa pangalan ni Kristo, kayo'y makipagkasundo sa Diyos. At dahil dito, pinagkasundo na namin kayo sa Panginoon. Minarapat kayo ng Diyos sa Kanya. Pagbalik ni Kristo, walang iba na babalikan si Kristo kung hindi kayo. Kung kayo'y tunay na nakipagkasundo sa Kanya. Sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. At anong ibig sabihin nun? Talatang 21, yaong hindi nakakakilala ng kasalanan ay Kanyang inaring may sala dahil sa atin, upang tayo'y maging sa Kanya'y katuwiran ng Diyos. Kaya ipinakita doon yung paglalarawan na kagaya ng pagkakasal. Kagaya ng sa mag-asawa. Sa kultura nila noon, ang lalaki at babae ay nagkakasundo na sila ay ikakasal. At kapag nagkasundo na sila, bagamat hindi sila maaaring magsama sa iisang bahay, sila ay nagkasundo na. Hindi na marapat pa na itong lalaki o itong babae ay maghahanap pa ng iba. Sapagkat ang kanilang kasunduan ay hindi lamang sa kanilang dalawa kung hindi alam ng buong komunidad. Bagamat hindi pa sila kasal, sapagkat magtatakda pa lang sila ng kasal, nagkasundo na sila. Kaya maaaring hindi natin maunawaan yung sinasabi ni Apostol Pablo na kayo ay kagaya ng babaeng ipinagkasundo ko na kay Kristo. Bakit? Anong uso ngayon? Ang uso ngayon, nagtatabi na sa kama, wala pang pinag-uusapang kasal. Alam mo, matinong lalaki, hindi niya hahayaan na yung babaeng minamahal niya, dadalhin niya sa kahihiyan. Naalala mo ba si Jose? Na nabalitaan na si Maria, buntis, at alam niya, hindi kanya yun eh. Iskandalo yun. Sapagkat hindi niya pa alam na yung pinagbubuntis ni Maria ay buhat sa banal na Espiritu. Ngayon, wala nang ganun ngayon. Ha? Himala yun sa Panginoong Jesucristo. Ngayon, kapag may nabuntis ngayon, siguradong hindi gawa ng banal na Espiritu yan. Gawa ng laman yan. Yung sinasabi ko. Nabalitaan ngayon ito ni Jose. Naku, nagkasundo kami. Mukhang nasalisehan yata ako. Imbis na ipahiya na si Maria, sapagkat kailangang sirain nila yung kanilang engagement, lihim niyang hihiwalayan. Para hindi mapahiya itong babae. Bakit? Anong sinabi sa Mateo? Sapagkat si Jose ay matuwid na lalaki. Tandaan nyo to. Lalo na kayong mga kadalagahan. Ang matuwid na lalaki, hindi niya hahayaang masira ang reputasyon ng kanyang minamahal. Ha? Huwag kayong tanga. Hindi ka pa asawa niyan, ginagago ka na niyan, gago lang ang pumapatol sa gago. Ngayon, napakaganda ng plano sa inyo ng Diyos. Sapagkat napakaganda ng salita ng Diyos sa atin. Ano sa palagay nyo?
Ako na mangangaral, hindi ko madarama ang sakit na iniligtas kayo ng Diyos sa kasalanan. Ipinagkasundo kayo sa Diyos, babalikan niya kayo, pero namumuhay kayo sa kasalanan. Kung hindi nyo nararamdaman yung pakiramdam na yun, magsisi kayo ngayon sa Panginoon, kailangan yung maligtas. Marami na ako nakita na nasira ang buhay dahil sa katangahan. Mga lalaking hindi nag-iisip, ginagamit ang bayag sa pag-iisip. Huwag nyo tong i-edit Hindi ba? Hindi ko binabanggit tong literal. Ang sinasabi kong iglesia. Na ang iglesia ay isang binibini sa mata ni Kristo. Nilinis ni Kristo. Mula sa langit bumaba si Kristo para hanapin ang kanyang babaeng pakakasalan. At nakita niya ito na hindi karapat-dapat. At nakita niya ito na lugmok ng kasalanan. Walang sariling apelyido o pangalan sapagkat walang gustong umampun sa kanya. At sinabi ni Kristo, aayusin ko to. Bibigyan ko to ng bagong buhay. Lilinisin ko to. At tatawagin ko tong ang iglesia ng ating Panginoon. At sasabihin, hindi yan maaaring ikasal sapagkat siya'y bangkarote at maraming utang. Sinabi ni Kristo, ako na ang magbabayad ng kanyang mga utang sa pamamagitan mismo ng aking dugo. At ipinadala niya ang kanyang mga mangangaral simula kay Juan Bautista hanggang sa mga apostol, hanggang sa araw na ito, upang ipagkasundo ang iglesia kay Kristo. As kanyang sinasabi sa kanyang iglesia, hintayin nyo ang Panginoon. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay sa sanlibutan. Sapagkat kung hindi ninyo iniibig ang Diyos, hindi kayo nakipagkasundo sa Diyos. Anong relasyon ang hindi vice versa? Magkapatid ba tayo? Kung kapatid kita pero hindi mo ko kapatid? Ganon din naman, anong klaseng relasyon? Kung minamahal kita pero hindi mo ko minamahal, o minamahal ka ng Diyos pero hindi mo minamahal ang Diyos, hindi pupunta ang tao sa impyerno dahil sa hindi siya mahal ng Diyos. Kung hindi sa kaibuturan ng kanyang puso, mas mahal niya ang kasinungalingan kaysa sa Diyos. Ngayon pinasasabi sa inyo ng Panginoon, makipagkasundo kayo sa Diyos. Kung kaya't tayo ay nakipag-isa kay Kristo sa pamamagitan ng bagong buhay na meron tayo ngayon. Ako ay napakong kasama ni Kristo, gayon pa may hindi akong nabubuhay sa aking sarili. Si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ibinubuhay ko sa laman, na ibinubuhay ko sa pananampalataya. Ano bang hinihintay mo sa lupa ngayon na hindi mo mapagkatiwalaan ng Diyos? At sasabihin mo na mumuhay ka sa pananampalataya. At alam mo ba ang pamumuhay sa pananampalataya ay ito, si Kristo ang mabubuhay sa iyo. At alam mo ba ang ibig sabihin ng pamumuhay sa pananampalataya? Hindi na ikaw ang nabubuhay.
Gusto mo na magandang buhay sa hinaharap? O ayan, binibigyan ka ngayon ng Diyos ng mga bagay na pagsisikapan mo. Ayan, binibigyan ka ng Diyos ng mga bagay na pagtitiisan mo. Sapagkat may magandang bukas na inihahanda sa iyo ngayon ng Diyos. Nangangarap ka ng maayos na pamilya. O ayan, binibigyan ka ng Diyos ng mga taong pagsasanayan mo. Ang sinabi ni David, sinabi ng propeta kay David, David, bakit nang babae ka pa? At ang kinuha mo pang babae, yung may nagmamay-ari ng isa doon. Pwede ka naman sana nagdasal sa akin, binigyan kita. Bakit habol ka ng habol para kang aso? Buhay mo lang, hindi mo maayos-ayos. Magtatapat ka pa ng pag-ibig mo. Tanga ka talaga eh. Di ba? Namumuhay tayo sa pananampalataya, ang ibig sabihin nagtitiwala tayo sa Diyos. Sapagkat kung para sa iyo, ibibigay sa iyo ng Diyos, at ang pagpapala ng Diyos ay walang kasamang kalungkutan. Nawa manalangin kayo sa Diyos ng klase ng mga pagpapala na hindi magbibigay sa inyo ng problema. Mga klase ng relasyon na hindi lang sa inyo magbibigay ng kilig at sarap sa laman, kung hindi magpapatibay ng inyong pananampalataya at spiritual na buhay. Because the blessing of the Lord, it maketh rich, and He added no sorrow with it. Sabihin ko sa iyo, may mga panahon talaga na kailangan tayong magtiis. Pero sa oras na nawalan ka na ng pag-asa at nagmamakaawa ka na sa tao, hindi ka na nagtitiis sa pananampalataya. Hindi na yan sa pananampalataya. Sapagkat totoo minsan magtitiis ka, subalit nandun ang ngiti sa mga labi, sapagkat si Jesus ay buhay sa iyong puso. Buhay, buhay. Si Kristo ay buhay. Kasama ko, kaakbay ko sa makipot na daan. Buhay, buhay, dalay kaligtasan. Tanong mo may bakit ko alam? Sa puso ko'y buhay. At yan ang patunay na ipinagkasundo ko kayo kay Kristo. Kung ang inyong mga puso ay tinatakan ng banal na Espiritu, at ako'y umaasa nang walang makakaagaw sa inyo sa kamay ng aking Panginoong Hesus. Hindi ko alam, parang ako na lang ang nangangaral ng ganitong paraan. Bahala na ang Panginoon sa akin. Subalit ako'y nagtatapat sa Panginoon sapagkat siya'y matapat sa akin. Ayokong makitang nasasaktan kayo. At hindi kayo masaya. Samantalang ang banal na Espiritu ay nagbubunga ng pag-ibig, kasiyahan. Kung mahirap, hindi ba kayo tutulungan ng ating Panginoong Hesus? Habang itong si lalaki ay hindi pa bumabalik at hindi pa dumarating ang kaniyang araw ng kasal. At kanyang sinabi, hintayin mo ko, babalik ako. Sapagkat ihahanda ko ang lugar saan tayo titira. At habang lalaki ay nasa malayong lugar at kanyang nababalitaan na ang kanyang babaeng babalikan,
ay nangangailangan, naghihirap, naghihikahos, ni wala man siyang pagkain at inumin. Hindi ba pipitasan niya ang kanyang maliit na ipon at ipapadala niya yon sa pamamagitan ng Palawan o GCash? O aking mahal, huwag kang malumbay. Hindi kita nakakalimutan. Itinatayo ko lang dito ang ating tahanan, pero nagpadala ko dyan ng maliit upang ikaw ay mabuhay. Higit pa dyan, konting hintay lang sapagkat may tinatapos lang ako rito. Pero halimbawa, nabalitaan ng kanyang minamahal, habang siya'y nagtatrabaho at inihahanda ang kanilang tahanan sa bahay ng kanyang ama, kasama ng mga anghel sa kaluwalhatian, ay dumating sa kanyang tenga, yung babaeng pakakasalan mo doon, nanlalaki. Hindi ba nakakadurog ng puso yun? Na kahit kinikwento ko pa lang sa inyo, nasasaktan na kayo sa aking kwento. At sasabihin sa kanya, hindi ka ba nagtitiwala sa aking mga pangako? Hindi ba't sinabi ko sa inyo, huwag mabagabag ang inyong puso. Magtiwala kayo sa Diyos at magtiwala kayo sa akin. Sapagkat sa bahay ng aking ama ay maraming lugar. May malaking lugar doon para sa inyo. Kung hindi yan totoo, di sana hindi ko na sinabi sa inyo, aalis lang ako para maghanda ng lugar sa inyo. At kapag ako'y natapos na doon, ako'y babalik. Susunduin na kita. Hindi na tayo maghihiwalay kahit kailan. Hindi na to long distance relationship. At alam nyo ang daan kung saan tayo pupunta. At sinabi ng disipulo, Panginoon, hindi namin alam ang daan. Saan ka pupunta? At hindi namin alam ang daan. At sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Walang makararating sa Ama maliban sa akin, kundi sa pamamagitan ko, sabi ni Kristo. Mga kapatid, kung ako'y nagsiselos para sa inyo, sapagkat ipinagkasundo ko kayo sa Panginoon, na baka hindi ninyo pinagtitiwalaan ang salita ni Kristo. Siya na may-ari ng babaeng ikakasal ay yung lalaking ikakasal. Masaya na ako na naririnig ko ang boses ni Kristo. At siyang dapat maitaas at ako'y dapat maibaba. At pag nangyari yan, masaya na ako. Kaya't hindi ko mapigilang magdamdam kung hindi ko nakikitang lumalakad kayo ayon sa pananampalataya. Sapagkat tayo'y lumalakad sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay lumilipas. Supalit ang mga bagay na hindi nakikita ay hindi lumilipas. Ayan ay pinangako sa atin ng Diyos. Na ang ating mga pagtitiis sa lupang ito ay hindi maaaring ipantay sa kaluwalhatiang inihanda ni Kristo. Kaya sa lahat na nagmamahal, maghintay kayo. Kung kayo'y nagmamahal, maghintay kayo. Sapagkat kapag napasa kamay nyo na yan, lahat ng hindi nyo nagawa, gagawin nyo. Pero maghintay kayo. Lahat ng hindi nyo napuntahan magkasama, pupuntahan nyo yan magkasama.
Lahat ng hindi nyo napag-usapang magkasama, mapag-uusapan nyo yang magkasama. Sabihin ko sa iyo, kahit yung mga hindi nyo napag-awayan ngayon, pag-aawayan nyo yang magkasama. Kaya matuto kayong maghintay. Sa ngayon, tinitignan natin si Kristo na parang hindi natin siya lubos na maunawaan. Pero isang araw, makikita mo siyang mukhaan. Ang kagandahan lang ngayon, habang tayo'y tumitingin sa pananampalataya, binabago niya tayo. Ayun ang gusto kong makita. Sapagkat yan ay katunayan na kayo ay tinatakan ng banal na Espiritu. Ngayon ang pagsiselos na ito ay paninibugho ni Apostol Pablo sapagkat siniseryoso niya ang kanyang trabaho. Bumalik tayo sa 2 Korinto 11. Sapagkat kayo'y aking pinapag-asawa sa isa upang kayo'y maiharap ko kay Kristo na tulad ng isang dalagang malinis. Walang ibang nagpapabanal sa iglesia kundi ang salita ng Diyos. Hindi ba't sinabi niya sa Colossus 1:28 hanggang 29? Na siya naming inihahayag na pinaaalalahanan ng bawat tao at tinuturuan ng bawat tao sa buong karunungan upang maiharap naming sakdal kay Kristo ang bawat tao. O kaya tayo nagtuturo, tayo ay nagtutuwid, tayo ay nagpapaliwanag, tayo ay nagpapaalala upang maiharap namin kayo kay Kristo. Na dahil dito'y nagpapagal din naman ako. Na nagpipilit. Bakit nagpipilit? Kasi sinabi niyang striving. Alam mo yung striving? May kasamang pakikidigma. May kasamang pakikidigma. Struggle sa sarili, struggle sa isip. Para makatayo ang pastor sa simbahan at makapangaral ng salita ng Diyos. Minsan kailangan kong pilitin ang sarili ko. Kailangan ko rin magtagumpay. Sapagkat kung gusto ko kayong iharap kay Kristo, ay gusto ko rin humarap kay Kristo. At yun lang naman ang kasiyahan ko. Isang araw, makikita ko si Kristo. Subalit naiintindihan ko kagaya ni Apostol Pablo na ang pagpipilit na ito ay hindi ayon sa kanyang paggawa, kundi sa paggawa ng Diyos. Ng kanyang sinabi na dahil dito'y nagpapagal din naman ako, na nagpipilit ayon sa kanyang paggawa, na siyang sa akin ay gumagawa ng may kapangyarihan. Sabi ng Panginoon, iniibig mo ba ako, Pedro? O Panginoon, alam mo ang lahat ng bagay. Alam mong minamahal kita. Sige, pakainin mo yung tupa ko. At minsan, maiisip mo na parang hindi umiepekto ang salita ng Diyos. At iniisip ko, baka kulang kasi tayo ng kasiyahan dito sa simbahan. Baka kulang tayo ng pabigas. Baka kulang tayo ng material na pinamumudmud. Baka wala tayo ritong drum set.
Baka naman ang aking pangangaral ay masyadong makaluma at hindi ako nakakasabay sa takbo ng sanlibutan ito. Subalit, ang pagpapaalala ng Diyos ay simple at tiyak. Pakainin mo ang aking mga tupa. Anong pagsisikapan ng mangangaral? Mahirap kaya na ulit-ulitin ang isang bagay na parang hindi umiepekto. Gusto mong palitan, gusto mong i-modify, pero kailangan mong pagsikapan na manatili dyan. At sasabihin ng Panginoon, diyan ka lang. Kung gusto mong maging masaya sa paglilingkod sa Diyos, stay put ka lang. Huwag mo nang gayahin ang pagkakamali ng iba na sa sobrang galing, minodify nila ang Biblia sa sarili nilang diskarte. Sapagkat ako naman walang ibang alam, wala sasabihin ko, matupad ang iyong ang kalooban, Panginoon, pero minsan talaga nakakasawa din. At doon sinasabi, sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ang siyang pumipilit sa atin. Na kung si Kristo ay namatay para sa akin, hindi dapat patay na rin ako. Kaya alam ko isang araw, bibigyan din ako ng Diyos ng kagaanan. Kailangan ko lang magtiyaga sa pananampalataya. Gayunpaman, isipin nyo na lang, iniisip ko na lang, nagtatrabaho ako para anihin ng iba. Para sa kaluwalhatian ni Kristo. Na ang kawan ay kay Kristo, ang katawan ay kay Kristo. Ang iglesyang ito ay mapapangasawa ni Kristo. Doon lang ako sa gilid. At masaya para sa akin na magampanan ko ang aking trabaho. Kaya't sinong hindi magsiselos? Sinong hindi mababagbag na isang bagay na pinag-alayan ko ng buhay ay masasayang? Samantalang, O Diyos, nagtiwala ako sa iyong salita. Patawarin mo sa aking mga pagkakasala sa iyo. Ang aking nadarama ay kagaya lamang ng pagdarama ng isang tao. Na kahit si Apostol Pablo ay nangusap sa mga taga-Korinto, pagtiisan ninyo ang aking kahangalan. Di ba? 11:1. Ikalawang Korinto, 11:1. Kahimanawari, mapagtiisan ninyo ako sa aking kaunting kahangalan o kamangmangan. Ngunit tunay na ako'y inyong pinagtitiisan. Kung sa palagay ninyo kamangmangan tong sinasabi ko, pagtiisan nyo na lang. Sapagkat ako'y totoong naninibugho. Sapagkat nung ako'y sumunod sa Panginoon, hindi isang pirasong daliri ang nilagay ko. Kung hindi buong pagkatao, at hindi niyan may tatanggi. Sapagkat nung una ako nagpastor, walang gustong maniwala. Subalit sa proseso na ginawa ng Panginoon, pati pagdaramdam nagiging natural na sa akin. Ginawa kong matanda ng Diyos sa gawain. Subalit totoo ang kasiyahan at totoo ang kapayapaan. At totoo ang pagnanasa na gusto ko kayong makitang mag-succeed sa inyong pagsunod kay Kristo.
At panghuli, ito ay ang malasakit sa iglesia na ito ay maprotektahan. Gusto natin ng doktrina, huwag mabago. Bakit ayaw nating mababago ang doktrina? Sapagkat ang pamumuhay ay umaayon lamang sa kung anong klaseng doktrina na meron ka. Maling doktrina, maling isip at maling damdamin at maling pangunawa na iyong ipaglilingkod sa Diyos. Talatang 3. Ngunit ako'y natatakot. Baka sa anumang paraan kung paanong si Eva ay nadaya ng ahas sa kanyang katusuhan, ang inyong walang malay at malinis na pag-iisip na kay Kristo ay pasamain. Sabihin, walang malay. Nung tumanggap kayo sa Panginoon, alam ninyo na may bagong buhay kayo at mainit kayo sa paglilingkod nyo sa Diyos. Marami sa inyo na nakaapak kayo sa lugar na to, desidido na kayo na aayusin nyo na. O ano nangyari? Nung tumanggap ka kay Kristo, ang sabi mo, maglilingkod na talaga ako ngayon. Talaga maigi makadiyos na ako. Sa mga sandaling panahon na wala sa pananampalataya, nagsipagbalik kayo, sabi nyo, talaga maglilingkod na tayo sa Panginoon. May panahon na tayo ay mayroong kawalang malay. Sa mga kasalanan at mga katusuhan ng daigdig, sapagkat masarap maglingkod sa Diyos na parang kagaya ng bata na wala kang alam sa sanlibutan. Kagaya ng si Eva, nakita niya ang Diyos. Kasama ni Adan, hindi ko alam kung paano nila nakita ang Diyos. Pero wala silang alam. Ang alam nila, wala silang alam patungkol sa kasamaan. Ang alam nila, meron lang silang obligasyon sa Panginoon. Subalit dumating ang ahas. Kapag sinabing simplicity, yung malinis na pag-iisip, sinseridad. Kung tunay kayong naligtas at may tunay kayong pananampalataya, nung unang punta natin dito, wala tayong ibang nais sa buhay natin kundi makilala si Kristo. At gusto nating lumago at maging kagamit-gamit. Subalit dahil sa minsan may mga Kristiyano sa loob ng simbahan na hindi lumago, minsan yung mga matatagal pang Kristiyano ang magtuturo sa iyo ng kagaguhan. Minsan may mga nagkukunwaring kapatiran na nakapasok sa iglesia. Nagulat ka sa simbahan, may kamunduhan na hinahayaan lang sa loob ng simbahan. Mga malisyosong transaksyon. Minsan sa mga biro-biroan na wala sa lugar. Mga maling pagkilos. Mga hindi makadiyos na gawain. Yung dati mong malinis na kaisipan, nakargahan ngayon. Pwede pala yun. Bakit? Si brother nga, tsaka si sister, mas nauna pa sa akin yun eh. Pwede pala yun. Idagdag mo pa yung mga maling doktrina nagkalat sa sanlibutan. Dahil sa ngayon, kahit magtingin ka sa Facebook, meron na rin mga nangangaral ng ebanghelyo. Pero tignan mo yung resulta sa buhay. Sabihin ng isang Kristiyano, hindi naman ako nag-backslide. Kasi nanonood ako sa YouTube eh. Ba't ganyan yung epekto sa'yo? Hindi ka naman dating ganyan ah. Kita dati, minamahal mo si Kristo.
Gusto mo kong makasama sa paglilingkod at ang mga kapatiran. Ano nangyari sa'yo? May dumaya sa'yo. Dati kang mainit sa paglilingkod, na nagka-boyfriend ka na ng unsaved, hindi ka na nagsasama sa gawain. Dati kang masayahin, nakahawa ka lang ng cellphone, natunaw lahat ng kasiyahan mo. Dati kang masigasig sa Panginoon, nakakita ka lang ng babaeng maganda sa simbahan. Nawala na lahat ng pangarap mo sa buhay, hindi pa nga maganda yung nakita mo, may maganda ba rito? O teka, baka lumaki mga ulo nyo, walang maganda rito. Ako na may nagsasalita lamang, nakagaya ng matanda sa pananampalataya. Meron naman. Kailangan mo nga lang paniwalaan sa Panginoon. Punta ka, si Kristo talagang tinititigan mo pag nandito ka nakita mo pogi yung youth president. Di ba? Di ba? Kaya ako hindi ako masyado nagtaayos ng panlabas ko Di baling nakapikit ka Pag nangangaral ako Sabi ng mga natutulog, sabi ko sa inyo, pwede yun Pero anong intention dito? Kasi alam mo, hindi lahat na nagmamagandang loob sa'yo, may magandang intention sa'yo. Kasi sa parehas na chapter 11, pumunta ka sa verse 13 hanggang 15. 13. Sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol, mga mandarayang manggagawa na nagkukunwaring mga apostol ni Kristo. At hindi nakakapagtaka sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Hindi malaking bagay na ang kanyang mga ministro naman ay magpakunwaring nawaring ministro ng katuwiran na ang kanilang wakas ay masasang-ayon sa kanilang mga gawa. Pihira ka, nalibre ka lang Diba? Nginitian ka nga di mo nga tinignan, may tartar Napakadaling madaya ng maganda. Kasi kung pangit yan, tatanggihan mo yan. Kaya nga si Satanas ay ama ng kasinungalingan sapagkat mandaraya siya. Bumilis lang yung tibok ng puso mo, kala mo nagmamahal ka na, nasobrahan ka lang naman sa kape. Di ba? Tinaang ka lang sa mga material na bagay, tinalikuran mo na yung pananampalataya mo. Pero alam mo ang Panginoon, hindi niya papagwapuhin ang sarili niya para sa iyo. Papakitaan kanya ng katwiran. Kita mo si Hesus Kristo nagkapunit-punit ang laman sa krus. Wala kang makikita sa kanyang ganda. Pero pag naunawaan mo ang katwiran, mapapamahal ka. Kita ka ng mga tao na hindi madadaan sa ganda. Kung hindi tinuturuan ka ng katwiran. Halimbawa, tinanggihan ka ng gusto mo. Anong gagawin mo? Hahanap ka ng iba na kaya mo?
O di sana ginalingan mo na lang. O, pahama ka tuloy. Anong sabi ngayon sa'yo ng tumanggi sa'yo? Buti na lang tinanggihan ko siya. Nakakalungkot, di ba? Mga kapatid, huwag tayong magpadaya sa pansamantalang ligaya pero ang katapusan nito walang hanggang paghihirap. Ang pinagmamalasakitan po natin dito, ang ganda ng doktrina ni Kristo pero maraming Kristiyanong hindi nakikinabang. Sapagkat minsan ang lobo wala sa labas, nasa loob. Ang mga manunukso minsan wala sa labas, minsan nasa loob. Dapat sa loob ng simbahan, titibay ka. Mahihikayat ka maglingkod sa Panginoon. Yun yung sisirain yung kapayapaan mo, ganda-ganda ng buhay mo eh. Lingkod ka sa Panginoon eh. Ang mga bagay na matutuwid, hindi yan kailangang ikahiya, matuwid yan eh. Ang mga bagay sa liwanag, hindi yan kailangang itago, liwanag yan eh. Sino ang nagsindi ng ilaw pagkatapos nilagay sa ilalim ng takalan? Sino nagsindi ng ilaw pagkatapos nilagay sa ilalim ng higaan? Wala. Kaya ang tunay na intensyon, hindi yan dinadaan sa pasikwe-sikreto. Magugulat ka, mag-asawa na kayo pero wala nakakaalam. Baka pangalawa ka lang. Mga transaksyon na hindi mo masabi sa simbahan. Bakit? Alam mo. Ayaw ng Diyos yan. O ngayon, tagal mo ng Kristiyano, anong nangyari sa'yo? At hindi ba ako mababagbag sa ganung mga kalagayan? Kaya ang pakiramdam na ito ay para lamang sa proteksyon ng iglesia. Kagaya ng ang buntis, kapag kabuntis ang tao, tumatalas ang pang-amoy. Nagiging masela ng panlasa. Minsan kahit pandinig tumatalas. Para maproteksyonan yung bata sa kanyang sinapupunan. Sinabi ni Apostol Pablo sa iglesia, sa Galacia, para ko kayong pinagbubuntis hanggang mabuo sa inyo si Kristo. Masakit yun. Hindi ko pa naranasang magbuntis. Pero nagbabago ang katawan ng babae pag nagbuntis. O kaya alam mo, pag ang babae nagmahal ng totoo, ang daming nawawala sa kanya. Ang daming lalaylay sa kanya. Minsan pati ngipin niya mawawala. Kaya ang mga babae mas unang tumatanda kaysa sa mga lalaki, ang itsura. Pagkatapos magkakamali ka lang ng desisyon, hindi mo na maibabalik yan. Anong kapalit ng mga pagsisikap na ito? Kayong mga kabataan, marami pa kayong maaaring mai-accomplish para sa Panginoon. Pero ako, lilipas na ako. Pagbabayaran ko na lahat ng mga pagpupuyat ko para ipagdasal kayo. At pupunta na ako sa libingan. At magtatayo ang Diyos ng panibagong pastor dito na dasal ko ay magmamalasakit din sa inyo ng ganun.
Hindi ko na pinapangarap na mabuhay ako rito na mahabang-mahabang panahon para makita ko na may estatwa ako sa labas. Totoo, alam ng Diyos. Nangangaral ako na para bagang pwede na ako mamatay bukas. Hindi nyo ba nakikita? Na kahit makita nyo ako sa ordinaryong araw dyan, kausapin ninyo ako. Sasabihin ko sa inyo kung anong dapat mangyari sa gawain kahit wala na ako. Pero kayo, marami pa kayong magagawa. Gusto kong maghari kayo. Ako dito lang ako. Kahit si Brother Bong, sinasabihan ko yan, magsabi ka lang kung anong gusto mong gawin. At agad naman kitang sasagutin. Bakit? Natagpuan ko na kung anong buhay ko sa Panginoon. At natagpuan ko na rin kung anong kamatayan ko sa Panginoon. Kung bibigyan ako ng Diyos na mahabang panahon pa, mga 20 years, maigsi pa rin yun. Pero ang ginagawa natin dito, kung magiging maayos ang ministeryong ito, mamahalin ng Diyos to hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. Dapat itong matutunan na magiging mga anak nyo. Kung sa palagay ng mga matatanda, marami na silang nasayang na buhay, magpatuloy kayo para sa mga anak nyo. Maging kalakasan kayo sa mga kabataan. Mga matatandang babae, ipakita nyo sa mga dalaga rito. Anong ibig sabihin ng pagmamahal? Kung gaano ang mga kapighatian na dinanas nyo sa buhay na sinasabi nyo kung ako ay noon pa nakakilala sa Panginoon. Subalit hindi natin pag-uusapan ng mga bagay na yan na parang kasawian. Ang sasabihin natin sa susunod na henerasyon, mapasalamat kayo sa Diyos sapagkat naririnig nyo ang mga bagay na naririnig nyo. Kaya kung sa ibang iglesia, hindi siniseryoso ang gawain ng mga kabataan. Na anong meron sa kabataan? Ayun, laro ng laro, basketball ng basketball. Ay ito mga kabataan, tinuturuan natin ng doktrina. Bakit? Hindi kayo sasalba ng pabasket-basketball mo. Si Satanas nagtatrabaho araw-gabi. Wala kayong ginawa kundi magkainan kayo na magkainan. Paminsan-minsan sinasabihan natin sa kanila, mamasyal kayo. Magmahalan kayo. Tulungan ninyo ang isa't isa. Sinabi ko diyan kay Constancia noon, kung bago kong pastor, sabi ko, simple lang ang gagawin natin sa mga young people. Ituturo natin sa kanila yung mga bagay na hindi natin natutunan noon. No ngayon ay naunawaan natin na kailangan pala sa buhay. Kung kaya't hindi nyo ako masisisi kung ayoko ng paulit-ulit na mali. Once is enough. Bahala ang Panginoon sa iyo. Ngayon, masisisi niyo ba ako? Naway maunawaan ninyo kung ano ang aking pagdaramdam. Masayahin akong tao. At ayokong nalulungkot ako. Dahil totoo ang aking kalungkutan. Kung ako'y nagagalit paminsan-minsan, narinig niyo ba ang aking galit? Hindi ba kahit nagagalit ako, ikinagagalit ko yung mga bagay sa salita ng Diyos na hindi natin tinutupad?
na hindi natin natutunan? Hindi ba ako umuunawa? Hindi ba pagka lumuha kayo ay luluha din ako? Hindi ba't hinahangad ko ang inyong kasiyahan? Ngayon, sino magsasabi rito na hindi ko kayo mahal? Minamahal ko kayo sa Panginoon. At nagtitiwala ako sa inyo. Nagtitiwala ako kung kaya't hinihikayat ko kayo lahat na maglingkod sa Panginoon. At kung may mga bagay na hindi kayo naiintindihan, itanong nyo. At agad ko naman kayong sasagutin. At ituturo ko sa inyo ang pangunawa na ayon sa salita ng Panginoon, sapagkat gusto kong tumayo kayo sa sarili niyong paa na naglilingkod sa Panginoon. Kahit pa hindi na ako ang pastor dito. At huwag kayong maghahanap ng pastor na hindi natuto sa ganitong prinsipyo ng pagpapahalaga sa salita ng Diyos, at sa kamatayan ni Jesucristo na ating Panginoon. Huwag kayong kukuha ng marunong lang at pogi lang. Maswerte kayo kung meron kayo ng mga bagay na yan. So kahit pangit, basta nagmamahal sa Panginoong Jesucristo, tutulungan ninyo. At huwag niyong pababayaan. Huwag niyong hahayaan na mangutang siya para lang mapaglingkuran kayo. At para lang mabuhay siya. Tignan niyo siya. Advantage sa simbahang ito na ang pastor niyo single. Ibig sabihin, pwede ako mabuhay ng 1 linggo na hindi nagbibihis o hindi kumakain o anumang bagay, ibig sabihin hindi ako mahirap i-maintain. Pero halimbawa, sasabihan ko kayo, kung ipadala dito ng Panginoon yung magiging katuwang ko sa gawain, hindi niya ba siya mamahalin? Kaya ganito ang pinapanalangin ko sa Panginoon. Yung magkakaroon ng malasakit kagaya ng malasakit ko sa inyo. Sapagkat ang napagtanto ko nito mga nakarang araw, hindi na kaya ng aking isip na mag-isip mag-isa. At kailangan ako mag-shutdown at mag-isip. At sinabi ko, ayoko munang makipag-usap sa kahit kaninong tao. Dahil kung ano-anong nasasabi ko. Sapagkat wala nagpoproseso kasama. At ngayon pinauunawa ko sa inyo, ganito ang kabigatan ng mangangaral. At magtatanong ang iba, Pastor, bakit pag nangangaral ka masyadong mabigat? Ito kasi yun. Damdamin kasi ng Diyos yun ay pinapadamdam sa pastor sa pamagitan ng kanyang salita para sa kanyang iglesia. Kung kaya't mabigat talaga yun. Meron pa bang mga mangangaral na ganyan ang pagkahubog sa panahon natin ngayon? Kayong mga lalaki, sinasabihan ko kayo. Tinatawag kayo ng Diyos para ipangaral ang kanyang salita, hindi man kayo mga pastor. O kahit kayo ay maging mga tatay sa inyong mga tahanan, dapat taglay ninyo ang damdamin ng Diyos para sa inyong pamilya. Na kung paano hindi pinapababayaan ng Diyos ang inyong mga anak, ganun din hindi nyo sila pababayaan. Hindi lamang sapagkat nagpo-provide ang Diyos ng pagkain at inumin, kung hindi ang pangangaral ng Diyos ay ibibigay sa inyo mga tatay.
upang pangaralan niyo ang mga anak niyo na huwag silang lumaki ng mga walang takot sa Diyos. Ang misis niyo, minamahal din niya ng Diyos sa pamamagitan ninyo. Kung paanong minamahal ng Diyos ang iglesia sa pamamagitan ni Kristo, ay ganung minamahal ng Diyos ang mga misis sa pamamagitan ng kanilang mga mister. Kung kahit matakot kayo sa Diyos, at kayo mga binata, handa na ba kayo sa responsibilidad na mamamatay kayo sa mga sarili ninyo? Ang pag-ibig ay pagkamatay sa sarili. Sapagkat ang pag-ibig ay hindi naghahanap ng kanyang sariling pakinabang. Hindi ito basta responsibilidad lang. Kasi pwede ka magbigay at tumulong sa kapwa nang wala kang pakialam sa buhay niya. Pag tatawagin kayo ng Panginoon na maging tagapagdala ng kanyang mensahe, inaakay ninyo ang inyong kapitbahay kay Kristo. Nadarama nyo ba ang pag-ibig ni Kristo para sa kanila? O ipanalangin natin sa Panginoon ang mga bagay na yan. At kapag dumating sa inyong puso yan, sinasabi ko sa inyo, kahit anong hirap, ay nagdarama mo sa iyong puso ang pag-ibig ni Kristo na hindi kanya pinababayaan. Maraming pinababayaan ka ng daigdig, pero hindi ka pinababayaan ng Diyos mo. At maraming pinalulungkot ka ng daigdig, pero ang Diyos mo ang nagpapasaya sa iyo. At sinong Kristiyano ang hindi magpapatuloy kung ganyan ang kanyang pag-ibig sa Diyos? Wala. At sasabihin mong totoo, ang pag-ibig ni Kristo ang siyang pumipilit sa atin. Pagpalain tayo ng Panginoon.